pagpapo-fold nito ay good to good. Pag sinabi natin good to good, ito po yung good side niya. Ayan, yung good side niya. Ito naman po yung wrong side niya or the bad side po. Kung baga sa damit natin, good side, bad side. Ang protocol po kasi, dapat po ang natatouch o merong, ayan, natatouch ng PT po ng patient natin ay ito po. Ayan, yung labas na area. Medyo rough daw po kasi yung nasa loob natin. Ayan. So, ang gagawin natin ay good to good. Pag sinabing good to good, good side. Ayan, good side. So, yun po yung pagtatagpuin nyo. Tagpo. Ayan. First fold, pahawak ng Venus. First fold, tuha. Ayan. Then, fold again. Ayan, kabalik. Fold ulit. Ayan. Dapat daw po itong double edge natin, 1, 2, facing upward. Siya yung nasa ibabaw. Ito. Taso na naman tayo. Then after niya, fold po ulit. Ayan. Fold again. Last fold. Ayan. So, meron na tayong naka-fold na bottom sheet. So, guys, dapat hindi yung fold lang kayo ng fold. Kailangan sa assessment, nagsasalita din po kayo. Ngayon, anong sasabihin nyo? Siyempre, yung mga purpose niya. Kahit wala si assessor sa tabi nyo, mas maganda nagsasalita kayo. Anong purpose ni bottom sheet? Ang purpose po ni bottom sheet ay is used to cover the mattress. Yan po ang pang-cover natin kay mattress. So, lagay nyo lang po dito. Aside na yan. Next natin is rubber sheet. So, ang rubber sheet natin may two sides. Green saka red. Actually, meron din namang rubber sheet na both red po. Pwede yung gamitin. So, si red po sa umaga. Si green naman po sa gabi. Ayan, yung green side natin. So, kapag umaga po, dapat ito yung nakaharap. Facing upward. Kapag naman po gabi, ito naman po ang nasa ibabaw ng bed. Green po. So, ang pag-fold niya, same din po sa bottom sheet. Red natin ang good. Since morning tayo yan. Fold nyo lang po. 1. Baba sa kama. 2. So, itong double edge natin, 1, 2, facing upward po yan. After nyan, fold again. Ayan. So, may rubber sheet na tayong naka-fold. Anong purpose ni rubber sheet? Rubber sheet is used to protect the bottom sheet from body secretion. Ito po magsisilbing proteksyon ni bottom sheet ng linen natin. Para saan? Sa body secretion ni patient. Ano po ba yung mga body secretion niyan? Ayan. Urine, blood, sweat, feces, yung dumi ni patient. Ayan, yung iri niya, yung dumi niya, yung dugo. So, iyan po ang sumasalo. Since rubberized siya, hindi yan babakat sa bottom natin. Ayan. So, yan. Lagay nyo lang po dyan. After niya, si draw sheet. So, anong pagkakaiba ni bottom, draw, sa top sheet? Since pare-pareho silang mga linen or kumot. Parang mga kumot ang style nila eh. Ang bottom sa top sheet natin, same size, same color, pare-pareho po yan.
Maliban kay draw sheet. Ang draw sheet po kasi natin, dapat po mas maliit siya. Ito po kasi yung ginagamit natin for lifting and pulling of patient. Ayan. So, gaano po siya kalaki? Kung nakita niyo sa assessment center, alanganin siya maging kumot o alanganin din siyang pambalot sa kama, automatic draw sheet po iyon. Hindi siya pwedeng i-cover din sa bed. Kukulangan kapag nag-miter kayo. So, gagawin natin good to good. Fold nyo lang po. Ayan. Ay, mo po. Then, fold again. Ayan. Kung ano yung pagkaka-fold ko mula bottom, yun din po ang fold ni draw sheet. Ayan. So, meron na tayong naka-fold na draw sheet. So, sabi ko nga kanina, anong purpose niya? For lifting and pulling of patient. Yan yung ginagamit natin once si PT or si patient nililipat sa stretcher, sa wheelchair, sa commode. Yan po ang gamit natin. Next natin, top sheet. Ayan. So, si top sheet naman po, kung ang bottom hanggang draw sheet ay good to good, ang top sheet naman po ay bad to bad. So, sila naman ang magkakatugpo. Ayan. Bad to bad. So, ito yung bad side niya. Ito yung bad side niya. Pagtagpuin. Ayan. First fold. Ayan. Then, lagay sa kama. Balik. Okay. Sa first fold natin, ayan. Then, fold 2 again. Ayan. Ayan. After nyan, lagay. So, anong purpose ni top sheet? Ang purpose niya serve sa blanket. Yan ang magsisilbing kumot ng pasyente natin. Ayan. Next, si pillowcase, then pillow. Magkasunod na po yan. Ang gagawin lang natin, ito po yung good side ng pillow natin, ha? Yung labas ng pillow po natin. After nyan, kukunin po natin ito magkabilang dulo nito. Mula sa loob. Saan yung ano dito? Open la, unin. Ayan. Then, fold again. Para mas maliit. Ayan, hinap ko lang siya, kinalahati ko. Lagay dito. Then, pillow. After nyan, saka niyo siya baliktarin. So, ang nasa top niya na ay bottom, rubber, draw, top,
pillowcase then pillow. Usually kasi sa assessment may time na nauubusan kayo ng oras. Once na naubusan kayo ng oras, ang possible na nangyayari niya, si assessor po nanghihingi yan ng isang set na lang. Ayan, wait lang po. Ayan. May possible na nanghihingi si assessor ng isang set. So, automatic po, ang ibibigay nyo po ay ito. Nasa top niya na ay si bottom sheet. Ayan, bottom, rubber, draw, top, pillowcase, then pillow. After nyan, ilalagay natin yan. It's either na nasa table or nasa chair. Wait lang. Ayan. Ayan, nasusundan po ba? Ayan, very good. Hindi masyado, ma'am, nasusundan. Ayan. Don't worry, meron naman tong, naka-record naman to, pwede nyo tong tingnan sa sa Google Classroom nyo. Kapag-ulit-ulit nyo panoorin, okay lang. Ayan. Ayan, salamat naman. Yung mga purpose niya, kailangan disado nyo. So, sabi ko nga po kanina, it's either sa table or chair. Pero usually naman ang available lagi sa assessment center sa upuan po. So, okay lang yon. Yan. Lagay natin sa table. Then, saka kayo mag-start na, maglatag na, mag-bed making na. So, lagay sa bed. Una, bottom sheet. Open nyo po. Hanapin nyo si double edge. Ito po yung double edge natin. Yung 1, 2. Yung pinaka-gilid ng mga linen natin. Yung pinaka-kanto niya. So, dapat po dito siya nakaline sa gitna ng bed natin. Ayan. Then, ang gagawin po nating headboard, yung malapit sa camera. Then, ang footboard naman po yung malayo sa cam. So, hihilahin ko lang po. Isisakto lang ko lang po sa footboard niya. Then, after po niyan, ang excess po dapat nito nandito sa head part po. Yung excess na linen natin. Sakto lang po doon. Kuha ng isang layer. After niyan, pan-fold. Ayan. One more. Pabalik naman yung pagkakapold. Then, ayan. Kung gusto niyo siyang i-flat, use your back of your hand po. Ito lang po ang gagamitin natin. Pag ganyan lang po. Ayan. Then, after nyan, yung excess dito na linen, itatak po natin yan. Kuha. Ayan. Tak. Miter. 45 degree. Ayan. So, may excess yan. Takpo. Pailalim. Baba. Tak again. Ayan. Tayo. Nakatak na. Bottom. Ayos nyo lang. Balikan nyo. Kailangan maganda. After ni bottom, next rubber. Sunod-sunod na to ha. Pero si rubber sheet, once na ilalagay natin, mula head part, ang layo niya dapat ay 30 inches. So, mas lower part siya. Mas mababa siya. Hilang. Hilahin niyo yung unang layer. Pan-fold. Pabalik. Ayan. Kuha. Open. Sa ilalim ni bottom sheet niyo ilagay po. Ayan.
Next natin, si draw sheet. Ang draw sheet naman po, mula head part, ang layo niya ay 16 to 18 inches. Ayan, medyo malapit naman siya. Kuha ng isang layer, fan fold, pabalik, one more, yan. Then, roll nyo muna, open, hanggang bottom sheet, sa ilalim ni bottom. Yan. Then, yung excess dito, yung excess na dine ng draw sheet natin dito sa side, itatak natin. Hindi pwede. Yan. Tak, tak, tak. Then, after po niya, si top sheet, yung umot natin. So, half-half lang po yung gagawin natin. Yan. Hila. So, top sheet. Ang sakto niya dapat nandito sa head part. Ayan. After niya, baba ng isang layer. Fan fold. Pabalik. One more. Ayan. Then, saka niya siya i-flat. After nga, roll nyo muna papunta sa inyo. Open nyo to hanggang draw sheet. Ayan. Open nyo siya. Kailangan nasa loob siya. Roll. Ayan. Then, balik. Ayan. Then, katulad ng ginawa ko sa bottom sheet, yung excess dito sa foot part natin, itatak natin. Tak. My turn. (45°). Ayan. Ayan. Solid F na. Bakit hindi tinatapsi? Yung gilid pala yung side ng top sheet natin. Since sabi ko nga, sir, basta blanket, yan magsisilbing kumot ng patient natin. Una, kapag wala pang patient sa loob, mahihirapan niyang pumasok since nakatak na yung mga gilid niyan. Pangalawa, kapag may pasyente naman po sa loob, hindi naman siya makakakilos ng maayos. Ang protocol natin, once na CG tayo, every 2 hours po, dapat nagsa-side lying position po ang patient. Bakit po? Para maiwasan natin magkaroon ng bed sore. Siyempre, yung ano niya, yung likod niya, iiwasan natin mainita, pagpawisan, kasi diyan nagfocus yung sugat, yung mga bakterya po. Ayan. So, iiwasan natin yan. After nyan, pillowcase, then pillow. So, yung kamay nyo po, open nyo lang. Open nyo lang. Yung kamay nyo po na isa, pasok nyo lang po. Ayan, sa loob. Gitna po ha. Gitna ng pillow, ano natin, pillowcase. Then, kunin nyo po yung gitna ulit ng pillow. Ayan, sa may bandang peta niya. Insert. Ayan. Ang iiwasan nyo po dito, yung pag-shake po ng mga pillow. Usually kasi iba nating estudyante, ibang caregiver, ginagaganyan, no? Talagang hinaan nila. Bawal na bawal po gawin yon. Don't shake the line. Then, bawal din po matouch sa floor. Ayan. So, after matapos ko dito sa side na to, saka kayo lilipat sa kabilang side. Ayan.
Kuha, alalay ka lang kayo, baka mahila nyo lahat. So, tak nyo muna ang pagtak, syempre. Miter, yung sobra, itak, baba, then tak again. Ako na yung babalik. Yan. Okay. Kailangan maayos to. Yan. Yan ang aayusin nyo lagi dyan. Next, rubber. Ilahin nyo lang po. Draw sheet. Yan. Then yung excess niya, pakita. After ni draw sheet, sit-up sheet. Yan, sila lang. Then miter. Sa baba. Ayan. Yes lang. Yan, ano lang po. Then after nyan, yung open area ng pillow natin, dapat po, for example, ito yung open area niya. Dapat po away sa door and window para maiwasan natin yung mga microorganism pumasok dito. Siyempre kapag may nagbukas ng pinto or ng bintana natin, pwedeng humalo po yan sa hangin, yung mga alikabok na yan, yung mga bacteria na yan, hindi na alam, virus. So, yun po yung iwasan. So, anong tawag sa ganitong klase ng bed? Ang tawag po dito ay closed bed. Ibig sabihin, wala pa pong pasyenteng naka-admit. Next.